po sa lahat na nandito. Thank you po sa pagdalo. Thank you po at alam nila yung journey ko eh. So, sa ilang mga press ko rin dati sa mga movies ko. Thank you po so much sa maging parte po sa aking journey dito sa Viva. And I'm happy na sign natin with them. Okay, there you have it. Now we will start our press conference. I do have a lineup here. So now we will open the floor to your questions. Simulan po natin from the Manila Bulletin. Robert Requentina. Hi, Wilbert. Congratulations. So, what can we expect now na nag-renew ka ng contract under Viva? What can you share so far? Yung book 5 po ng University Series. Yung Golden Scenery of Tomorrow. Also, siguro po mas more music. Kasi maglalabas po ako ng album po siguro ngayong end of the year. This is my first album at madami po pong iba. Okay. Wilbert, ewan ko. Kasi na-check yung Wikipedia, nasa Hello Love Again ka? Yes po, as kapatid ni Catherine. From Hello Love Goodbye and Hello Love Again. Okay. May part, I'm so proud na part ako ng highest grossing film in the Philippines. And then ako gusto naman working with the stars na si Catherine. May excited ba with the album? Wala po masyado. Actually, yung mga excited ako po nasa video call lang with Catherine. Okay. Humingi ng sapatos. O, nanghingi ng sapatos. Tapos yung pangalawa, sinabi ko buntis yung kapatid ko. Ayun lang naman po. Wala kami excited na talaga in person. Pero na-meet ko sila nung sa shoot namin. Okay. And then, pagdating sa music, masyado ka rin active sa music, ano? Yes. Sino pang mga gusto mo makakulab if ever na may chance or opportunity? Wow. Well, dream collab ko naman talaga ever since is si Miss Sarah G. Talaga. And syempre gusto ko din pumakulab yung mga artists from Viva, na mga artists from Viva Records po sa Viva, like si Arthur Neri, or sila Rob Daniel, yung ibang mga artists po kasi mga friends ko din. So gusto ko sila makatrabaho in the future sa mga projects po. And mukhang possible na because si Sarah G is under Viva. Sana po in the future. Alam ba I ni really Boss wish. Oh, yes. Alam ba ni Boss Big gusto mong dream na yun? Hindi ko alam kung alam ni Boss Vic. Pero syempre, hindi naman yung basta-basta na magagawa mo lang siya. So, Yes. dapat sipagan ko din para mangyari talaga siya in the future. Okay, congratulations, Wilbert. Thank you po. Okay, thank you so much. Now moving on to Irvin Santiago from Bandera. Nag-isip ka no? Wilbert, kasi di ba singer ka na, nag-dancer ka pa rin, di ba dahil naging member ka ng hashtag. Tapos uma-acting ka. Parang lahat nagagawa mo. Paano mo nababalance yung talents lahat na nagagawa mo talaga? Ano po siya eh, kasi parang nasa isang ano lang naman po siya, di ba? More on entertainment, art, so multimedia art. So parang sanga-sanga lang po siya eh, from a creative mind na makapagsulat ng kanta. And then yung pagsayaw ko naman po is really matagal ko rin siya ginagawa ever since bata pa na ako. And sa acting, parang feel ko parang ano lang po siya, every year may nadi-discover na ako with myself, ganun. So happy naman po ako kasi hindi ako nabobored sa mga ginagawa ko pag na medyo na burn out ako dito. So doon naman sa kabila, ganun. So ayun po. Kasi parang nakakonsider na rin multimedia artist ka, di ba? Happy po ako dun kung actually po, I will share ko na din. I'm releasing a novel next month po with 8 letters studio. 8 letters sa books. So, book talaga siya? Yes po. Ayun po. So, isa siya sa mga ginagawa ko din po ngayon sa buhay ko. Anong inspiration mo? Anong hugot mo doon sa novel? Ano siya eh, thriller. So, nagawa ko siya way back ng pandemic kasi nga yung uso yung lock-in. So, wala akong time. So, na-discover ko din siya. Kasi galing na lang naman, kumbaga nagagaling lang naman lahat ng mga, kuwari yung pagiging
songwriter, director, and all from a creative mind ng isang tao. Depende nila sa'yo kung aaralin mo paano mo siya i-express in different ways. Yeah. Sige, sunod ko na rin dahil may mga nagpapatanong na fans mo. Totally ba kinalimutan mo na yung pagpapasexy sa Viva Max? Ay, Tuloy-tuloy na yung pagiging wholesome. Yes po. Okay. Masasabi ka po siguro oo. Na parang yun na po yun talaga. Kapag face siya sa life ko. And ngayon, kapag mas madami ng mas bagay na yung path na dinadaanan ko ngayon, medyo malayo na po doon sa work. Bakit? Nag-decide ka na tama na, stop? Ano po siya, sa management decision din po siya na pinatigil nila ako kasi nga nakikita nila yung may nakikita silang ibang path para sa akin, which is yun nga yung ngayon napasukan ko ngayon sa Viva One. And siguro po para makapag-focus din sa music kasi minsan nakakalimutan ng mga tao na singer ako kasi dun sa mga project ko po dati. So at least man lang umangat po yung pagka-singer na image ko po. Pero wala namang regrets sa ginawa mo, yung pagpapasexy. Ay, ano po, yung mga projects ko dito sa Viva Max, masasabi kung hindi ko nagawa lahat yon, hindi ganito yung siguro yung hindi po ako dadating sa ganito. At yung mismo acting ko po ngayon na parang medyo confident po ako kasi bunga po yung lahat ng mga projects na yun. Kasi yung mga projects na yun yung parang baguhan pa lang ako pero bigla akong ginawang lead. So parang kailangan ko magsipag. Okay, so parang naka-adapt na po yung katawan ko ngayon. Yung product niya, nararamdaman ko na siya. Po. Thank you. Thank you po. Thank you. And those films also umikot sa festivals, diba? So, Yeah. nagka-accolades din. Madami po ang trabaho na nanggaling doon. Isa yung Boy Bastos, madaming work na kinuha ko dito because napanood nila ako sa Boy Bastos. Madami pong ganun. So, thankful po ako dun sa face ko na yun. Yes, indeed. Okay, thank you so much. Now moving on to Von Belinario from TV5 Digital. Hello po. Hi Wilboy, congratulations dito sa contract renewal. Since you've been to Viva a few years ago, grabe na yung pagratsyalo ng career mo. Describe Alagang Viva. Alagang Viva, ano sila kaya nilang ipalabas yung kinang ng bato na rock. Kasi madami ang na-discover sa sarili ko because of Viva. Sila yung nagsabi sa akin na pwede kang maging comedian. Kahit na nung time na hindi ko alam, pwede ba talaga maging comedian? Sila din nagsabi sa akin na, uy, pwede kang maging leading man. Nung time na yung akala, pwede ba talaga, kaya ko ba talaga maging leading man? So, parang nakita nila yung parang potential ko years ahead. So, grabe, yun yung nagawa sa akin ng Viva. Kasi akala ko talaga mawawala na ako ng... Kasi isa ako sa mga nawalan ng trabaho talaga ng pandemic. So, parang nasa isip ko parang, wait lang, sumasaya ako sa Showtime dati. Tapos wala na kami sa Showtime. So, ano gagawin ko sa buhay ko? What's next? Hindi naman ako kinukuha sa mga projects. And then Viva came. Binigyan nila ako ng opportunity at naniwala sila sa akin sa talent ko. Parang someone believes in you Yes, when you po. have doubts. Yes. Diba? Your thoughts lang of redemption sa career. Kasi sabi mo nga, akala mo wala na, but Viva came, and then nandito ka ngayon namamayagpag. Your thoughts lang of that miracle, kumbaga, maituturing na umaliba talaga yung career mo. Ano po siya, blessing in disguise. Kasi kumbaga kung may nawala, mayroon naman dadating. And much more pa siya. So, nung binigyan ako ng opportunity ng Viva, hindi ko na siya sinayang. Sinipagan ko na lagi sa lahat ng binibigay nila sa akin trabaho. Lagi kong pinapatunayan every project na meron ako. So, yun po yung nangyari. And I'm so thankful sa part na yun. And amid the success, how do you stay on ground? How do you stay grounded? Sorry. Yung mismong pinagdaanan ko po sa showbiz career ko, enough na po talaga siguro para i-appreciate ko po yung blessings na natatanggap ko po ngayon. Na hindi ko po siya basta-basta
i-take for granted. Kasi hindi po lahat ng tao nabibigyan ng chance ulit sa showbiz. That's nice. Congratulations, Wilbert. Thank you po. Alright, great answers. Equally great questions. Maraming salamat po. Now, let's hear from the Philippine star. We have Dolly Ann Carvajal. Hi, Hello po. Wilbert. Congratulations. Thank you so much. My question is related sa question niya kanina. So far, what has fame taught you? Fame thought. Kasi hindi ko po siya masyadong iniisip eh. Parang as long Hindi pa as... feel na sikat ka. Kasi yung parang priority ko po kasi talaga as a performer, as an artist is to entertain people. So as long, parang nafe-feel, ang nararamdaman ko po, more on the fame, siguro mas dumadami yung napapasaya kong tao. At mas dumadami yung taong nakaka-discover ng art ko. Which is yung songwriting ko, yung mismong pagkanta ko po, yung pag-acting ko. So, mas ganun po yung nararamdaman ko. An opportunity to share talent na binigay sa akin ni Lord. Than yung parang ma-feel na famous ako, ganun po. Fun question lang. What is the weirdest or funniest thing you came across yourself online? Yung syempre minsan nagbabasa tayo ng comments or parang napaka-ano naman ito sinabi sa akin. Parang natawa ka na lang. Na sobrang... Isa pa sa pinaka-funny talaga. Ridiculous. Biglang na-brought up yung pangalan ko out of nowhere dun sa parang issue na parang isa sa mga sikat na singer ng international singer na parang na-book daw gano'n ng one night. Way back. So parang, ha? Saan galing yan? Yeah, yung letter S. Yeah. So parang, SM. like, di ko alam parang, ha? Saan ang galing yung reference na yun? Kasi nakita ko sa Reddit, sa Facebook, sa comments, parang... So how did you handle that, Deadma? Or... Deadma lang po. Wala naman ng any connection at all. So parang, Deadma lang. Died na lang. Yes po. Pero nakakatawa lang siya kasi... Hindi ka napikon. Hindi naman po. Ano lang siya, parang... Saan ang galing? Parang wala talagang basis. Parang pag natripan lang talaga ng public na pag na-mention yung pangalan mo yun eh. Ibig sabihin niya, alright. O gano'n. Yes. Thank you. Thank you po. Hindi naman ikaw talaga yun, di ba? Yung si ano yun eh. Diba? Okay, maraming salamat po. Thank you po. Miss Dolly. Okay, next up from Lionheart TV, we have Richard Paglikawan. Bigla nawala sa akin. Tatanong ko. May naalala ko, sorry. Ito na lang, Wilbert, kasi syempre, una ka namin nakilala sa hashtags and super solid yung group nyo until now. Kumusta yung samahan nyo ngayon? And, kasi parang nakikita ko madalas kayo magkakasama and kumusta yung support nila sa'yo? Ever since naman po yung grupong hashtags, talagang supportive talaga sa akin. Lalo sa pagkanta ko, nung time na wala masyadong nakikinig sa mga covers ko, sila yung nakikinig. Yun talaga. And ngayon, kahit pa paano po nagkikita-kita, paminsan-minsan, at syempre, respeto lang namin yung fact na iba-iba na talaga yung ginagawa natin sa buhay. May nag-aaral, may nagbe-business, may nag-showbiz. At hindi na din po kami bumabata. So, may mga priorities na din po talaga. Kanya-kanya. Yeah, pero until now po, hoping pa din po ako na may mga reunion na projects or reunion na mga ganap. Like, baka pwedeng makapagsayaw kami ulit sa showtime ng buo. Ganun po. And ayun, lalo na yung project na yun, sana may project kami in the future. Hopefully, why not? Kasi halos buo pa rin naman kayo kahit Yes. magkaibang projects kayo. And since eto, renewal to ng contract ni Wilbert, no? So, this time, ano yung, kung ikaw tatanungin, ano yung gusto mong gawin this time? Siyempre, sinabi mo kanina magpo-focus ka with your music. Ano pa yung mga gusto mong gawin? Kasi mahaba pa yung taon na lalakarin. Like, gusto kong gawin. Yeah. Kasi po, sa totoo lang po, I'm really blessed na talaga with projects from Viva. So parang wala na akong ma-wish pa talaga. Kasi nabibigyan talaga nila, hindi naman nila ako napapabayaan talaga. And gusto ko po yung lagi sila may nai-innovation sa akin na parang 2 years from now, eto, ganyan. So, more on wish po siguro mo ano lang, parang
gagalingan ko na lang po lagi pag binigyan nila ako ng projects. At isa sila sa naniniwala talaga sa akin ngayon. So ayun po. Kung may, yung parang, okay na po ako eh. Madami po akong trabaho, so thankful na po ako sa part na yun. Congratulations. Thank you po. Thanks, Phoebe. Thank you. Okay, moving on to Random Republica. Pakinggan natin si Kate Adahar. Thank you. Hello po. Congratulations po. Thank you po. Yung question ko, kayo na nabanggit mo na management's decision yung hindi na magpa-sexy, no? Paano ba yung dynamics nyo ng management? Paano yung pag-decide, pag-strategize ng career mo? Ikaw din ba yung nagbibigay o sila yung parang, ito yung plano namin sa'yo? May mga say po ako minsan na parang question na parang what if ganito, pwede po ba sa ganito, laging ganyan. Pero more on sa kanila yung mismong path po talaga na sinusunod ko kasi pinagkakatiwalaan ko po talaga sila kung ano po yung plano nila sa akin. Like pag kuwari may mga projects po na parang ini-inquire sa akin, tapos parang pag sinabi nila na parang hindi ka namin bibigay dyan kasi may ganito ganyan. So nire-respect ko po yun at alam ko na may reason lahat. Hindi po siya yung parang wala lang. So ayun po, sinasabayan ko lang po yung agos ng plano nila sa akin. At the same time, gumagawa din po ako ng sarili kong plano sa sarili ko. Supporting them. Like, pinlano nila sa akin na okay, pwede ka maging leading man. Pasok ka namin dito sa Wattpad. So as a support po doon, nagsipag po ako mag-workout, mag-skincare, magpa-dentist, lahat. So parang yun yung mismong plan nila. So supportahan ko lang para mas maabot yung plano na yan. And nabanggit mo kanina na parang na-save ka nga ng Viva at your low Yes, point. po. No? Was there ever a time you thought of quitting showbiz or exploring other alternatives? Ano kaya yung mga yun? Wala po sigurong time na naisip ko yun kasi alam ko po talaga yung pagmamahal ko mismo sa multimedia na sa showbiz mo mismo, yung mismong pagtatanghal. So, ang lagi ko pong naiisip is kung hindi man ngayon, definitely in the future. Yun po yung laging nasa isip ko. Hindi po siya never po ata na nangyari sa akin na wala na parang ayoko na sa showbiz, gusto ko na lang magtrabaho sa ganito. Laging, hindi, ano lang yan. Hindi ko lang talaga year na yan. Maybe next year. Tapos next year, hindi naman year. Maybe next year. Hanggang sa maabot, mangyari yung taon na yan. Thank you and good luck. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Next, from Anong Ganap, pakinggan natin si Erwin Ogawa. Okay, so congrats sa contract renewal. Okay. So, sinabi mo earlier na gusto mo focus sa music, di ba? So, curious na ako, sino yung mga influences mo sa music? And sino yung mga pinapakinggan mo? Sa totoo lang po yung music, yung method ko po ng music writing, hinahayaan ko lang po yung freedom ng utak ko. So minsan po nakapagsulat po ako ng rock, ng love song, ng malungkot, ng happy. So gusto ko po yung thought ng yung freedom sa artistic freedom, and which is thankful ako sa Viva kasi sinusuportahan lang po nila. Na pag sinabi ko, boss, may release akong kantang ganito, sige game, go. Kumbaga kasi ito po yung na-envision ko na pag-release ko ng kanta from here to that. So wala po akong specific talaga na influence. Ayun po. So parang gusto ko din magkaroon ng sariling tunog po kahit paano. Alright, and na-mention mo earlier na solid pa rin yung group yung na hashtag sa parang kikita-kita pa rin kayo. And napanood ko sa isang vlog before tagal na close ka rin kay Vice, di ba? Yes, of course. So up to now ba, you still get in touch with her? Yes po. Minsan-minsan po parang may mga messages gano'n. Pero kasi busy din po. Kasi syempre busy din po si Vice po, si Mama Ganda. So, tsaka ang alam ko lang po, sigurado po ako sa part na talagang super supportive niya sa akin. At isa din siya sa naniniwala sa talent ko. Okay, thank you. Thank you po. Congratulations again. Okay, maraming salamat po Sir Erwin. And now, last but not least, who'll be asking Wilbert live? We have Aster Amoyo from TikTok, People's Journal at PM, fresh from Tokyo. Again. Wala lang. Anyway, Wilbert, congratulations. I think, kasi alam ko kasi dito, 5 years eh. So you completed your first 5 years and then looking forward to another 5 years with Viva. Yes. So, actually, kanina natanong ka, what do you look forward to dun sa next 5 years mo? Of course, meron ka rin nakaset na goal kung ano mga gagawin mo rin.
Ang gusto ko lang din matanong kasi you're a talented person, no? So you sing, you compose, you dance, you act, you do other things. Anong pinakamalapit sa puso mo? Singing po talaga, music. Singing Kasi yun po yung, I think, pinakaunang nangyari sa buhay ko. When I was still 3 years old. And then, yun po talaga yung iba po yung saya na nararamdaman ko every time nagpa-perform po ako sa harap ng madaming tao. Sino influences mo sa music? Wala pong masabi na influence. Pero kung pinapakinggan po, medyo malayo sa tunog ko, pero gusto ko po yung kay Michael Bublé. Kasi meron din po kasing story kung paano yun. Mabalad ka? Hindi po, yung parang gusto ko lang po pakinggan, tsaka yung story po ng life niya, kung paano po siya... Parang easy listening. Yes po, ganun po. So, ayun po. On the spot, are you in love or are you with somebody or are you in a relationship? Wala po, single po. Oh no, 28 ka na. Talaga, sa dami mo nakakasama dito, sa dami mong nakakahalubilo. Wala pa. Wala ka man lang masasabing parang sino yung showbiz crush mo? Wala po eh, kasi parang I just can't imagine myself na magkaroon ng relationship ngayon kasi po sobrang pagka-busy, ang dami kong ginagawa and I'm still exploring myself. Hindi ko po nililimatahan yung sarili ko na kung anong meron sa ako. Parang lagi po ako nag-explore, nag-i-improve, nagpapa-improve ng sarili sa craft ko po na to. So wala po siya sa isip ko talaga. Parang wala po talaga eh. Akala ko inspired ka eh. Kaya ka ganyan eh. Well, inspired po ako sa sarili ko. Yung parang hindi ko kailangan ng inspiration from other people. Kasi siguro yung family ko, gusto kong as much as possible siyempre, mas umangat po sa buhay para mas mabigay ko po sa kanila yung gusto nila. Actually, you're on the right track. Bigyan mo muna ng priority yung career mo. Kasi madali yan eh. Yes po. Eh. Anyway, my congratulations to you and good luck. Thank you so much po. Okay, maraming salamat po. And finally, may padala lang na 3 tanong si Ana Pingol from Abante and Pika Pika. First question, pwede malaman saan yung nabili mong lote na may falls? May balak ka bang gawing resort yun? Ano pa investment lang po yun? So, sa Davao po siya. So, ganun po yung... Are you from Davao? Yes po, from Davao po. Okay. Bisaya po. So, yun po yung ginagawa ko right now kaysa bumili ng mga kung ano-anong bagay. So, more on investment po muna talaga. So, nakapili na po ata ng mga 4 po na lote ng land. So, para din po sa parents ko din po kasi yun. Kasi may retired na sila. So at least meron kaming coconut farm, may rice na farm, ganun. Meron din kami mga alagang hayop for them para may magawa sila and then nagkaka-income din sila at the same time. Wow, very, very smart of you. Okay. Alright, next up, pwede din bang humingi ng clue kung ano yung project mo with our best athletes gaya ni Pacquiao, Efren Bata Reyes, etc. Libro ba yun? Hindi po siya project eh, kasi po, sabi ko nga po, maglalabas po ako ng novel. Next month, printing na lang po, inatalang printing. And then meron din po akong ilalabas na comics. So, ano po siya, it's a Filipino superhero na ako po yung creator. So, ginawa ko po siya. Isa po siya sa mga superhero po siya ngayon. And I really hope in the future din na maging ako din yon in live action na maging project talaga siya in the future na kasi isa sa mga pangarap ko din talaga parang bucket list maging superhero kahit ang superhero pero yun mayroon naman akong ginawa mismo na ako mismo yung creator as much as well yun na din mismo yung maging project ko so and pangalan po niya is Atleta, the Filipino athlete superhero and inspired po siya sa mga atletang Pinoy, legendary Filipino athletes at ayun kakatapos ko lang po ng parang first arc ng story na sinulat ko po through script at na-print na po yung first chapter. Baka ikaw din ang nag-drawing. Ikaw din. Hindi, nag-buy. Wala na po akong bakit na-buy ko po mag-drawing. Napaka-impressive mo kasing tao eh. Okay. Alright, and last question. Bakit ka naging interesado sa hydroponics? Yeah, hydroponics. Hydroponics po yung parang way of parang growing plants. Vegetables na puro tubig lang. Ano po siya eh, para din po sa parents ko. Pag madami ka, pag... Paano yung lamok? Ano po lamok? Di ba, yun ang pinagbumulan ng mga lamok? Flowing naman po siya. Flowing po lagi. So,
iba po yung iba po yung inspiration talaga pag yung parents yung naiisip mo. So parang as much as possible gusto kong may ginagawa sila sa buhay. Kasi di ba pag retirement po usually, like yung tatay ko si Man, nag-retire siya, for 30 years may ginagawa, so biglang wala na siyang ginagawa. So binigyan ko siya ng... Yes po, to keep them busy, and then nakakatuwa din pala. Like sa kanila, sinasabi nila mismo na parang iba din yung may nabubuhay kang plan or nag-grow mo yung sarili mong pagkain sa backyard mo lang. So tinuro ko po yun sa kanila. Ngayon, nagbebenta na po sila ng lettuce dun sa amin lang. Ganun po. So, happy naman po ako. At the same time po, new learning para sa akin po. At least alam ko na yun in case gusto kong magtayo ng malaking ganon. So, mahilig po talaga ako mag-research ng mga ganon eh. So, maliban doon sa hydroponics, meron din po akong idea about raising mga native chicken, goats, gano'n. So, nire-research ko po yung lahat. Ini-stack ko lang sa sarili ko. And then, when time comes na parang pwede ko na siyang itayo, at least alam ko na kung paano siya itayo. Gano'n po. Ilan kayo magkakapatid? 4 po. Pang-ilan ka? Pangalawa po. Yung dalawa ko pong kapatid na sa Australia, yung isa naman, kakabalik lang sa US. So, parang ako lang talaga nandito. Meron kang teacher na kapatid, di ba? Yes po. Sa States, di ba? Yes po, yung creator din po yun eh. Content creator. Content creator din po ng Bisaya, si Mikyat. Galing. Alright, palakpakan naman natin si Wilbert Ross. Amazing person to na mas nakilala pa natin today. Meron ka bang closing remarks? Don't forget, we are also live on BAA Facebook page. I just wanna say thank you for everyone na niniwala sa akin ever since na hindi po ako sinukuan. Ayun, thank you din so much for Viva, sa opportunity na binigay niyo po sa akin, sa chance na binigay niyo po sa akin. Mapapangako po na hindi ko po ito sasayangin. At yung mga simpleng buto-buto na binibigay niyo po sa akin, aalagaan ko po yun para maging full tree in the future. And yun, pati yung mga fans ko po na mga fans club na naniniwala din sa akin, thank you. Will Bea, Will Best, Will Lovers, yung madami pang iba. So ayun, maraming salamat po for believing in me. Alright, well-deserved faith. Okay, maraming salamat po. Okay.